Alam niyo ba kung bakit ang statins ang isa sa pinaka-prescribed na gamot sa mundo? Simple lang ang kwento na binebenta ng Big Pharma. Mataas ang kolesterol mo, babara daw sa ugat mo, uminom ka ng statin, solve ang bara nito. Pero totoo ba yon? Let's break it down. Ano ba talaga ang trabaho ng statins kapag niresetahan ka nito? Hindi nito nililinis ang ugat mo ha. Hindi rin ito tinutunaw yung bara sa ugat mo. Una, pinabababa ng statins ang paggawa ng kolesterol ng atay. Pero by natural design, talaga naman kung yung atay natin ay nagpo-produce ng 80% ng kolesterol sa ating katawan. Dahil essential ito sa bodily function. At natural din itong kinukuha sa mga masisebong pagkain tulad ng karne, itlog, at iba pang matatabang pagkain. Pangalawang trabaho ng statins, may konting anti-inflammatory effect ito. Yes, at nag-stabilize ng konti ng plaque, yung bara, para di agad mag-rupture o pumutok. So, hindi siya yung akala ng marami na parang tubero na natatanggal ng bara sa tubo mo kapag sinabi na mataas ang kanilang kolesterol. More like tape lang siya sa tagas or band-aid solution, kumbaga. Tapal-tapal lang. So, gagaling ka ba sa issue mo ng kolesterol? Honest answer, hindi po. Statins do not cure heart disease. Hindi nito inaayos ang ugat ng sakit sa puso tulad ng insulin resistance, chronic inflammation, sugar damage sa ugat, lifestyle issues. Kung nag-i-statin ka pero mali pa rin ang pagkain mo, kahit iwasan mo yung karne, pero ikaw ay laging puyat, stress ka, mataas ang insulin level mo, statins is just a damage control. Ibig sabihin nun, a damage, hindi na-address, nag-statin ka lang, nilagyan lamang ng band-aid, pero yung ugat ng problema, yung sirang ugat, andyan pa rin. So, ang issue doon, hindi pag-control lang ng cholesterol level, kundi pagkukumpuni ng sirang ugat. At habang naririyan yung sirang ugat mo, patuloy na magre-repair ang cholesterol mo. Trabaho niya yun eh. Habang sira yung ugat mo, mananatiling may problema sa cholesterol mo. So, ang issue, yung sira mong ugat, hindi cholesterol. Ano ang side effect ng statins kapag ito ay ininom mo or matagal mo nang iniinom? Muscle pain at panghihina, brain fog, memory issues, nahina ang memorya. Mas mataas po ang risk ng diabetes. Pagbaba ng CoQ10, yung energy ng cell. Ilan lang po yan at marami pang iba. Ano ang totoong sanhi ng heart disease o yung pagkasira ng ugat? Inflammation, insulin resistance, sugar at ultra-processed foods, damaged blood vessel. Hindi ko po sinasabing itigil nyo ang gamot or huwag kayo maggamot. Nakakatulong po yan, lalo na dun sa mga na-stroke or inatake sa puso. Pero hindi po sila talaga yung solusyon. Gaya ng sinabi ko kanina, ang tunay na solusyon, totoong pagkain, nutrition, galaw, quality na tulog, stress control, insulin management. Kung aasa lang po kayo sa gamot, pero same ang lifestyle, yung eating habits, para naglilimas ka lang ng baha habang bukas ang gripo. Kasi marami sa tao ngayon, kapag nakita nila na yung biomarker nila, cholesterol lang mataas, ang tanong agad, anong gamot sa cholesterol? Tapos natatakot agad sa mga masisebong pagkain, lalo na yung karne, iiwasan agad yun. Hindi po yun ganun kasimple. Panoorin niyo po yung ibang videos ko kasi hindi ko lahat mapapaliwanag dito para mas maintindihan ninyo kung ano yung cholesterol, kung bakit kailangan natin yan sa katawan at kung bakit hindi yun ang marker ng cardiovascular disease. And then, tanungin mo din yung sarili mo, kapag uminom ka ba ng statin drugs at napababa mo yung cholesterol mo, gumaling ba ang katawan mo? Magaan ba ang pakiramdam mo? Kasi kung magpapakatotoo ka sa sarili mo, hindi. Marami nanghihina. Dahil nga, ang tunay, hindi naman talaga po cholesterol ang tunay na marker ng health mo. Actually, katulad ng sinabi ko kanina, ang cholesterol po ay essential sa bodily function. It's there for a reason. It's not there by accident. So kung gusto mo talaga ng tunay na healing, huwag ka mag-focus sa cholesterol lang. Address the root cause, yung ugat ng problema tulad ng nabanggit ko kanina, na hindi nakabase lang sa number ng lab result, kundi sa buong pakiramdam mo. I wish you health, everyone.